namin ngayon ay love dito sa Bay Hotel. So far, sarap ang tulog na lang. Siyempre. Tsaka ang lamig ng aircon nila. Sulit yung aircon. Kasabay din kasi na umulan din kasi. Yeah, it's a rainy season na naman. So anyways, papunta na tayo sa diba? Rainy Manila era. Yan naman. Okay, sige. So, breakfast buffet natin. So, tara. Oh. What's up mga Max? Ito na nakablik na kami sa namin, sa room namin. Ang sarap naman ang pagkain nila. Then, pinaka okay yung pastries nila. Love, ano yung pinaka nagustuhan mo na pagkain? Ako yung hash brown. Sarap din yung sausage nila. Yung sausage na parang lasang adobo. Oo, lasang adobo. Tapos yung sa pastry naman yung parang pianono na ube. Pastry na masasarap din. Yes, tapos, masarap siya. may yogurt din, tapos may mga salads na alam mo na, pwede ka na mag... Hello? Are you pooping? Oo. Yung yogurt masarap nila. I think yun. Homemade siguro yun. Strawberry nga na medyo maasim-asim na matamis. Ganun siya. And so mamaya, baka try namin mag-swimming. Tapos... Hopefully, na umulan kasi open area yung... Open area yung yung pool nila. So mamaya check na lang natin. 5 minutes later. Ito na nga kami. Pupunta na kami. Swimming pool na kami. Swimming pool muna kami. Tampisaw kahit maulan-ulan lang. Pero okay lang. Susulitin natin yan, di ba? Yes. I love you. Love you to love. Tara, pagkabasa muna tayo. Hello love, good morning mga Max. What's up mga Max? Good morning. Ito nga, nandito na kami. Day 3 and it's our anniversary. Yay! Happy anniversary, love! Happy anniversary, love. I love you so much. So, ito na yung last day namin sa Bay Hotel. So magbe-breakfast muna kami. Simba tayo ngayon. Magsimba rin tayo. Tapos discuss ko yung hot being thankful for. Yes, we're thankful for 1 year. I see. Okay. Malaban na yung mga breakfast nila ngayon. Hash brown. Ito pa rin natin. Mga itlog. Tikman ko nga mukha. Ano to? Herb marble potato. May potato rin sila dito. Ang bago sila potato nga. Fish and barbecue sauce. Masarap. Yung magini, 50 kadilo.
Hello mga Max! Ito nga kami ni Love. So, nasa last day na kami ng aming B-Hotel trip anniversary dito lang sa Quezon City. Hindi naman lalayo eh. Dito na naman tayo sa QC. Hindi naman tayo lalayo. Dito lang. Safe lang, syempre. Tapos, action nice. Tama lang. Doon lang sa tamang budget lang natin. Yeah. Anyway, so happy anniversary, Love. Happy first anniversary. I love you. May nagbago ba? Wala. Ganito pa rin tayo. Ganito pa rin. Ganito pa rin tayo. So may mga questions tayo. Tinanong ko si ChatGPT kung how it is to have a one-year relationship. So ano yung mga pwede natin itanong natin sa isa't isa. So, eto, meron akong sinerch dito. Tapos, tingnan natin regarding sa reflection natin sa marriage natin. So, ano yung what surprised you the most about marriage? What surprised you the most? Siguro sa akin, hindi ka na makakapag-decide ng ikaw lang. It's always kailangan kayong dalawa. Ayan. Always dapat may mutual decisions between one another. So, syempre, before ka mag-decide sa isang bagay, you have to consult your partner or your wife or your husband. Hindi pwede basta-basta lang yung, uy, nag-decide ako, ganito kagad, all in na kagad, bigay na kagad, ganito, ganyan. Kasi it's form of disrespect din para sa part ng asawa mo. So, what more pa kaya kung, decide kayo, parang naiiwan ka sa ere. Ganun ang nangyari. So, pangit yun. So, the more na mag-decide kayo on together, at least mag-work out kayo. At the same time, it might lead to a successful. Kung mag-fail man, edi lessons learned. Diba? Ganun lang naman yung reaction natin. Diba? So, next. How has your relationship changed since getting married? Nag-change? So far, hindi naman siya nag-change. Kung gaano pa rin tayo makipag-usap sa isa't isa. Parang nagkukulitan. The moment na na-meet ko siya in person, still, ganun pa rin kami. Parang walang nagbago in terms of our relationship together. Tapos, more on lang, siguro yung nag-change, mga responsibilities lang din. Doon din yan, papasok more kasi yung marriage. Responsibilities. Siyempre, mag-iiba kasi yung priorities mo kapag once you're married. So, kumbaga dati kung single ka, gusto mo pumarty, gusto mong gumala, na, I mean, hindi ka na nag-iisip about then. Once you're single kasi, you're all out. Kapag married ka na kasi, you always think about your partner. Siyempre, kailangan mo siya i-update kung ano yung mga ganap mo sa life. Yes. And, yun nga, it takes two to tango, sabi mo. So, hindi na about sarili mo yung isipin mo once you're married. Tama. Okay. Pero bago tayo sa susunod na natin, syempre kainin natin yung binigay ng cake ng B-Hotel. Yes, fairness naman, may pa-cake sila. Ayan. Happy anniversary. Happy anniversary. Taray, di ba? Ilang araw natin to, Huwag may sumala. Okay lang yan, kasi we save it talaga sa anniversary na. Wala man lang rep dito. Wala talaga. Di man lang ni-rep. Pero malamig naman kasi yung yung kwarto. Oo, super lamig kasi ng room. So, hindi talaga siya na guys, hindi siya na nag-melt yung, tawag dito? Yung icing niya. Ayan. There, diba? Buong-buo pa rin siya. Siyempre. Sa'yo yung unang slice. Hindi kailangan sabay tayo, love. Sige, dapat sabay tayo. Dapat kasi yung gano'n natin. Diba kasi kung gano'ng kalaki na isang slice ng cake mo, gano'ng kalaki yung pagmamahal ko sa'yo. Kakainin mo. Okay. Hindi maayos naman. Yung kasya naman sa bibig natin. Siyempre, kasya naman talaga yun. Okay, Raya. Thank you, B-Hotel. Thank you, B-Hotel, for of course, chocolate cake. Chocolate cake. Ang laki. Malaki kasi pagmamahal ko sa iyo. Yeah, boy. Ito na yung kasya sa bibig mo. Talaga. Wow naman! Kala ko. Ano naman yan? Siyempre. Ikaw muna. Labuli mo pagmamahal ko sa'yo. Ang sarap.
chocolate cake. Good. Masarap ng ano nila, Mikash. Galing. Masarap. Okay. Proceed tayo sa third question. Okay. What something you learned about your partner this year that you didn't know before? Ano yung mga natutunan mo sa akin or nalaman mo sa akin since na kinasal tayo? Natutunan ko magtipid. Kasi nga, ang dami nating ano sa credit card eh. So, Yun. Siguro yun na natutunan ko sa'yo. Oh, how about? Sa'yo? Ano? Something good naman. Oh naman, siyempre. Always something good naman. Siyempre, you have to be responsible to your actions nga. Kumbaga, yung pakiramdam na gusto mo laging umuwi. Kasi masarap ka kasi magluto eh. Every time na umuwi ako, masarap mo magluto eh. Kaya after ng duty ko, uwi na kapit ako. Gusto ko na umuwi kahit matagal yung endorsement namin. Yung feeling ko pa rin, gusto ko rin umuwi. Biyahe ako ng dadaanan ko pa yung EDSA, yung C5, lahat yan. Para makauwi lang kagad ng maaga para lang makasama ko kagad yung asawa ka. Siyempre, ganun talaga. What's your favorite memory from your first year of marriage? Siguro hindi nagbago yung natin, love, yung date nights. Oh, date nights lagi. So, every yung time. kahit random, bigla ka magaya na, love, tayo? Gala tayo kahit gabi. Kahit galing ka ng duty. Night drive lagi. Siyempre kasi, yun yung isang way kasi natin yun para sa mga stress relievers natin. Siyempre, yun yung paraan natin para mag-distress kasi gusto mo nasa bahay lang, pahinga lang naman. Pero something naman na change of scenery din naman. Kumbaga, ako kasi gusto ko kasi laging nagda-drive. Pag nagda-drive ka sa gabi, relax, wala ka masyadong iniisip, tapos kasama mo yung asawa mo. Then, have a coffee lang sa labas, tapos kwentuhan para malabas lang yung stress. Those kinds of, yun yung kasi yung parang peaceful na para sa amin mag-asawa. Yun yung parang magiging peaceful namin as a couple na parang therapy namin. Huwag kami mag-distress para hindi kami basta-basta mababurn out. Yan, isa din yan. Pag na-burn out kasi kami, kadalasan na-stress. Ayan na, mag-exchange na yung mood. Bigla na lang siya magsusungit. Bigla na lang magsusungit. Bigla na lang magagalit. Wala talaga ako sa mood. Hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya pala ang alat. The moment na sinabi ko, tara lab, alis tayo. Gala tayo. So, yun na siya. So, parang iniisa-isa natin yung mga coffee shop sa Oo. So, yung Antipolo, saka sa diba? Basta kung saan lang natin maisip. Sa yung mga coffee shop, kahit nga yung Ramen na 24 hours nga. Sa mega station. Mega station yun. Mga ganun bagay. Food trip, kape, mga ganun lang. Or on parang nagka-catch up lang kung tinakamusta yung isa't isa. Although pwede naman gawin sa bahay, pero iba pa rin kasi yung feeling pag nasa ibang lugar. Ewan ko kung anong tawag dun sa pakiramdam na yun. Pero it's our way of distressing sa mga stressful works namin sa trabaho. So ako sa healthcare, siya naman sa corporate world. So it's a different type of field nga, kumbaga. Pero at the same time, naiintindihan ko kasi minsan nakikichikahan ako sa mga chismis nila, nakikichikahan din siya sa chismis ko, yung mga ganong bagay. It's a married couple thing. Yan, kumbaga. Okay, next! What's your partner's go-to comfort food? Ikaw, siguro napapansin ko, love, anything na may sabaw. Ramen. Basta may sabaw. Basta may sabaw. Kasi lagi ako sabaw. Nasaan ang sabaw? Kahit yung ulam natin, prito, naghahanap ka pa rin ng may sabaw. Kasi kaya parang kulang kasi pag fried chicken lang. Masyado kasing dry. Okay, walang excitement. Paborito ko talaga is pork adobo. Anything kind of adobo. Pork adobo, chicken adobo, siguro less lang yung pusit adobo. Ano ba yung tawag dun? Adobong pusit. Ay, adobong pusit. Hindi naman yung adobong pusit. Masarap naman ang adobong pusit, pero yun nga lang, pero hindi ako masyado maana sa adobong pusit. Tapos, adobong kangkong. Okay, goods din ako dyan. Basta any type of adobo, mas less lang yung pusit. Hindi ko alam kung bakit Okay. Pero mahilig din naman ako sa seafood and whatsoever. Depende nila sa pagkakaluto. So yun naman, love. Papansin ko, yung comfort food mo naman, most likely mga anything sweet. Anything sweet.
Kasi ma-sweet tooth kasi ito si Love. Mahilig kasi sa matatamis niya. Ice cream, mga ganyan. Donut, cake. Alamang cake. Lalo na specifically chocolate cake. Yan. Tapos, lalo na yung carbonara tsaka spaghetti ko. Pasta. Pag niluluto ko siya ng spaghetti tsaka ng pancake. Alam mo yung mata niya bilago. Oh. Talagang sarap. Hindi kasi yun. Next! Who takes longer to get ready for a night out? Siyempre, ako, mabilis lang naman ako maligo. Siyempre, sa asawa ko naman, marami siyang mga nilalagay, mga... Pero hindi ako nagme-makeup. Kahit naman wala kang makeup, maganda ka pa rin. Joke lang, mahiling lang talaga ako mga skincare. Skincare, oo. Skincare. Tsaka, ayaw ko lumalabas ng bahay na hindi ako hindi ako nakaka-poops. Nasi-stress talaga ako. So, tingin ko yun yung matagal talaga sa part ko kapag hindi. So, looking forward sa future natin. So, siguro ako nililook forward ko kung ano pa yung ma-achieve natin or ma-experience natin as a couple. Ako naman, excited ako. Siguro hopeful ng isa pang kasama sa bahay. Yeah, babe. Hopefully. Growing old with you for more years to come. What advice would you give to couples about to get married? About to get married? O sige, choose the right person. Siguro maganda yung parang makikita nyo na yung worst niya. Ako kasi somehow parang before ka nag-propose sa akin, nakita mo na yung worst ko eh. Worst na ugali din yung nakita ko na. So, talaga it's important na makita nyo paano siya magalit. Kung physically ba or verbally kaya kayong saktan. Kasi once na magpakasal kayo, there's no turning back. Right. Yes, you must know kung anong dapat yung intentions ng partner mo. You have to know kung anong gusto niya mong pangarap. Kasi you have to connect to each other. So, ang intentions niya is to date, to marry. Kilalanin mo mabuti yung person. Check mo yung background niya, background status, check mo yung job niya, yung lifestyle niya, and everything about him talaga. Kasi once you are involved with that person, hanggang sa ma-develop ka, and positive or negative, kasama mo na siya habang buhay. So, be ready for that. And if you can make adjustments together, kung marunong kayo mag-adjust sa isa't isa, it's a plus talaga. Kasi you know how to compensate, you know how to manage their issues. No, mahalin mo siya kahit hindi mo siya naiintindihan. One of the best advice in a relationship to be successful. Good luck sa inyo. Good luck sa mga married couples. And good luck din sa atin, Love. And hopefully, now we can prosper, we can enjoy our journey. Enjoy our journey together, kumbaga. Para maging successful kami sa vlog na to, sana mag-like and subscribe. We love you, mga Max. And mga solid Maxsters. So, salamat din sa pampanonood. Salamat din sa lahat ng mga... Salamat din sa pag-support nyo sa amin. Salamat sa pag-watch ng vlog namin dito sa channel namin. So, thank you, mga Max. Thank you, mga Max. Okay, bye-bye. See you again next video. See you next. Okay.